Hello mga mare, mga pare, sabay-sabay palakpakan at dahil nandito kayo ngayon sa Workaholic YouTube channel. Umpisa na natin ang ating kwentuhan na may halong perspective, hindi yung chismis-chismis lang. Mahirap yung chismis mare pare, walang laman ang kwentong chismis. Kaya ito, meron tayong kwento, hindi chismis. Proven na at confirmed na ang TIP Inc. ay tinapos na ang kanilang pananghalian na programa na Tahanang Pinakamasaya na nating Itbulaga. Malungkot pero yun ang katotohanan at ito na nga ay mismo kinumpirma ni Boy Abunda sa GMA7 dyan sa kanyang show na Fast Talk with Boy Abunda. Yes, confirmed at declared na sa GMA7 via Boy Abunda Fast Talk. No. Pero wala naman silang mga usapan kung ano ang ipapalit o kung paalisin na ang TIP Inc. sa GMA7 or terminated na mismo ang TIP Inc. sa GMA7. Walang ganong usapan. Walang statement na ganon ang GMA7 or ang TIP Inc. Pero ang sigurado lang, confirmed na bid farewell goodbye na ang Tahanang Pinakamasaya nung Sabado, kaya sila nag-iiyakan, nagpapasalamat. Ito ang ating pagkikintuhan. Saan kaya nagkamali ang TIP Inc? Hindi natin pwedeng ibalik ang nakaraan tungkol sa Itbulaga. Siyempre, haharapin natin kung ano ang nangyayari sa bagong hinaharap pagkatapos ng dilubyo. Kagaya niyan, iniwan sila ng TBJ. Nung iniwan sila ng TBJ, syempre, maghahanap sila ng ipapalit na show. Sa una, sa kanila ang Itbulaga. Pero, kahit sa kanila ang Itbulaga, meron bang nakitang mali doon sa show ng mga halos-host? Huwag na natin pag-usapan kung ano yung mga technicality o yung mga batas na mali ng halos-host. Hindi yan ang pag-usapan natin. Ang pag-uusapan, paano hindi nakaandar ang programa ng TIP Inc. from Itbulaga at naging Tahanang Pinakasaya at hindi nga nakaungos ng todo palapit sa Itbulaga. Unang-unang pagkakamali ng mga halos-host ay ang pagkuha ng mga host na kung saan-saan. Hindi nila tiningnan na ang pagkuha ng host, sa bagay siguro hindi nila alam yung kasi ang kumukuha noon ay si Joey De Leon. Si Joey De Leon ang nakakaalam yan kung ikaw ay pang noon time show o pang guest ka lang. Ito kasi ang sikreto ng isang programa o isang tinatawag na mga show, mga noon time show. Halimbawa, si Alden Richards. Si Alden Richards ay hindi pang hosting. Pwede lang siyang pang guest pero sa pang hosting. Meron mga tao na may mga gwapo, may mga tao na magaganda pero hindi pang hosting. At pag-usapan natin ang sa TIP Inc. Nung kumuha ang TIP Inc. ng mga host, ang napansin ko agad, walang chemistry ang bawat isa na nandoon sa stage. Si Betong walang chemistry kay Paulo. Si Betong at si Paulo walang chemistry dito sa ibang host na si Mabi at saka si Cassie, ang Twin Legaspi. At itong ibang host wala rin chemistry dito kay Alexandra Nero lalo na, at ng iba pang host dyan na hindi kagaya ni Boboy Villar na masyadong hyper at malikot at masyadong hindi maganda ang kanyang presence sa screen. Yan ang unang napansin ko dyan sa programa ng TIP Inc. Pangalawa, hindi porkit vlogger na may maraming followers magiging successful na ang hinahawakan niyang noon time show. Bakit? Siyempre may bakit yan. Sige nga, sagutin mo Workaholic kung bakit. Siyempre sasagutin natin. Hindi porkit marami kang followers
manonood na yan sa'yo dyan sa TV. Wala naman yung pagkakaiba dyan sa vlog na marami kang followers pero hindi ka naman pinanonood ng followers mo. Ay anong nanonood sa'yo? Mga random people yung nakakadiscover lang ng video mo na nagpapop up dyan sa homepage mo sa YouTube, sa cellphone. So, dyan sa Noontime Show, iba ang larangan ng pag-hosting. O, sinabi na natin ha, chemistry. Pangalawa, ang mga host na kinuha ng mga halusos para humawak dyan sa Noontime Show nila, paano man, kung ano mang tawag dyan, Itbulaga at Tahanang Pinakamasaya ngayon, ang presence ng mga host ay walang dating ang kanilang presence sa Noontime Show mismo. Kumbaga parang hindi bagay. Halimbawa, bumili ka ng damit, maganda yung damit, pero hindi ka nababagay magdamit sa binili mo. O, di ba? Parang ganyan sa Noontime Show. Hindi maganda ang presence mo dyan hindi ka bagay ang presence mo dyan sa Noontime Show. Kahit magpagwapo ka pa, kahit magpaganda ka pa, kahit mamahalin pang suot mo, basta ang presence mo sa screen ay parang awkward, hindi maganda bilang host ng Noontime Show, hindi bagay-baga, parang hindi bagay, ay talagang hindi magtatagal ang hinahawakan mong Noontime Show. Okay. Ano ang pangatlo? Okay, sinabi na natin ang una ha, chemistry. Pangalawa, yung presence. O, ito ang pangatlo ang importante. Yung tinatawag na natural moves. Natural hosting. Pag natural hosting ka, hindi mo kailangan matawa. Meron kasi halimbawa, may nagsasalita ka lang. Kahit magsalita ka lang at hindi ka gumawa ng mga eksena, parang maganda ang dating mo sa screen, parang pinanonood ka ng tao. Yung tao hindi maintindihan kung bakit pinanonood ka na wala ka namang ginagawang mga tricks, hindi ka nagpa-punch, hindi ka gumagawa ng punchline, hindi ka nagpapatawa, nagsasalita ka lang pero nag-aaliw ang mga nanonood sa iyo. Yan, ha? Isa pa yan. Ngayon, ang nangyari kasi diyan, nung umalis ang TVG, may problema talaga, ang problema talaga dyan sa Noontime Show ng Tape Incorporated ay ang mga host mismo. Ang kanilang presence dyan sa programa ay parang hindi maganda ang dating. Kumbaga awkward ang kanilang presence dyan sa Noontime Show. Hindi sila pang Noontime Show. Wala silang tinatawag na crowd drawer. Ang crowd drawer kasi yung nagsasalita ka lang ng kung ano yung sasabihin mo o ano yung role dyan sa Noontime Show. Pag panonoodin ka na, hindi nila alam kung ba't sila nanonood sa'yo, nagsasalita ka lang naman. Kasi ang iyong presence dyan sa Noontime Show ay parang bagay sa'yo at hindi na-awkward ang mga nanonood. Okay? Yan ang ibig sabihin niya ng power staying. Staying power pala, staying power ng isang host. Bagay, ang kanyang presence ay malakas ang dating at hindi awkward ang kanyang presence dyan sa Noontime Show. Okay, sunod. Nagmadali kasi ang mga halusos na kumuha ng mga host na hindi tinitingnan kung ang magiging dating ng isang host ay malakas, may dating, may karisma. Kasi kahit gwapo ka, kahit maganda ka, kung walang karisma, walang magiging dating ang Noontime Show. Marami na yung nangyaring ganyan. Maraming nagsarili ng show na umalis sa programa tapos nag-create ng isang variety show. Tapos hindi naman nagtagal ang variety show kasi yung mga tao nagsasawa at parang walang chemistry ang kanilang mga pinanonood. Yun ang mga dahilan. Yan ang dahilan kung bakit ang Noontime Show ng Tape Inc. ay hindi nagtagal. Dahil sa siguro matindi ang paghina ng kanyang rating dyan sa Nielsen na sobrang bumaba na. Okay lang siguro yung hindi ka lumalayo pero talagang pababa ng paba. Ibang klase na yan, hindi na yan papasukin ng advertisers. Kung mapapansin nyo, ang It's Showtime, ang ganda ng kanilang chemistry. Ang It's Showtime,
Pinanood ko yung It's Showtime, ang ganda ng chemistry at saka yung joke nila. Naturalmente na naturalmente naturalmente na parang natural lang na lumalabas lang bigla sa kanilang pag-host na hindi gumagamit ng script. Ganyan ang wala sa tahanang pinakamasaya. Sa host lang talaga. Nagulat nga ako, host si Boboy Villar. Sabi ko, sino si Boboy Villar? Na lang naman naalala ko dyan sa Boboy Villar. Siya na nga pala yung lumaki na. Maliit nga lang siya. Ang napansin ko sa kanya, sobrang hype ang kanyang galaw. Malikot, nakakapagod tingnan. Tapos sobrang parang kumukulo ang mga galaw niya. Yun ang hindi naisip ng creative team ng Tip Inc. kung paano maglalagay dyan ng mga host. Kasi nakakahiya naman kung paalisin na yung mga host na yan na kinuha, ikaw naman ang naghanap o kumuha. Okay, sunod. Si Cassie Legaspi at saka kanyang kambal na si Legaspi, meron silang talent. Okay? Pero wala silang tinatawag na staying power. Kasi kailangan may charismatic appeal ka. Kumbaga halimbawa, babae, lalaki, malakas ang charisma, nagkaka-crush. Sa hosting naman, pag sinabing charismatic appeal, malakas ang iyong strong presence dyan sa screen sa TV na hindi inaalisan ng mga audience. Yan ang wala sa mga host dyan sa Tape Incorporated. Ngayon, sila Paulo Contis at saka si Betong ay naging biktima ng mga bashing at ng mga basher. Kasi may mga vlogger noon na ginagawang content si Paulo Contis, kaya ang nanonood nagkakaroon na sila ng pre-formation ng impression tungkol kay Paulo Contis na nakakaapekto sa panonood dyan sa noontime show. Okay. Sunod, ano sa palagay nyo ang bakit hindi ito nagtagal? Siyempre hindi naman pwede maging dahilan yung usap-usapan lang yan, yung sabi nila na 800 million. Hindi naman ako naniniwala dyan. Yan ang magiging dahilan ng pagsasara, kasi kaya naman yung bayaran kung meron man utang. Pangalawa, yung sinasabing walang advert